Ang unang pagbasa natin ay pagbasa na sa una ay masaya, pero sa huli ito'y malungkot. Ngunit pagtitignan natin sa punto de vista ng, ng isang tao, ito'y isang karapat-dapat. Si Hepe ay nagsalita sa Panginoon, nangako siya. Promise ko, Panginoon, sabi niya, pag natalo ko ang mga kalaban na ito na lumulupig sa bayan ng Israel, ang unang makatagpo ko, unang sumalubog sa akin, nakasambahay ko, iaalay ko sa iyo. So si Jepe nagtagumpay. Nung pauwi na siya, sinalubong siya ng kanyang anak na dalaga. So yun, nalungkot siya. Sabi niya gano'n, anong gagawin ko kayo? Parang kumbaga, yung nagdadalawang isip siya. Pero sabi na kanyang anak ay ganito, kung anong pinangako mo sa Diyos, siya mong tuparin. Kung anong pinangako mo sa Kanya, yun ang gawin mo. At yun ang ginawa nga. No? So, even though yun ay malungkot na inalay niya yung kanyang anak bilang susunog handog sa Panginoon, ito pa rin ay karapat-dapat sapagkat ginawa niya ang kanyang pinangako sa Panginoon. Tayo rin po, sabi po sa atin sa Ebanghelyo, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kasalan. At tayong lahat ang mga inanyayahan ng Panginoon. So habang tayo nabubuhay dito, tayo ay mga inaanyayahan. Everyday inaanyayahan niya tayo. Maganda tayo sa malaking piging na kasalan. At paano tayo maghahanda? So pag tayo pupunta sa isang salo-salo, sa isang handaan, isang birthday, hinahanda natin yung magandang regalo. Pero hinahanda rin natin yung ating sarili. Hindi tayo pupunta doon na naka-short, nakasando, o hindi, nakadawit ka pang birthday. O kaya kung kasalan, nakadawit ka ng kasalan. Anong ibig sabihin nun? Dapat karapat-dapat tayo doon sa pupuntahan natin. Dapat ay karapat-dapat din yung ating dala-dala para sa ating puputahang malaking okasyon. Kaya everyday po, ito po ay paghahanda po natin. Kaya tayo maging karapat-dapat. At kung tayo umuo doon sa paanyaya ng ating Panginoon, ito'y karapatan natin po na dapat tayo maging sumunod. Okay, gawin natin. Handa mo sarili mo. Maghanda ka ng mga bagay na karapat-dapat. Gawin mo maayos ang iyong buhay. Hindi yung sasabihin mo, yes Lord, gagawin ko to. Tapos hindi naman natin ginagawa. Sasabihin nga sa atin, ginagawa ba natin? Hindi naman natin ginagawa yan. So, ano tayo? Niloloko natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa huling bahagi, marami ang tinawag, ngunit kakaunti lang hinirang. Anong ibig sabihin nun? Kaunti lang talagang tapat at tumugon sa ating Panginoon. Huwag po sana tayo tutugon sa Panginoon, ngunit hindi naman natin tutuparin. Maging tapat po tayo sa ating pangako sa Panginoon. At ang pagiging tapat natin ay hindi lamang doon sa malalaking pangako natin. Yes, Lord, ganito ang aking gagawin. Hindi. Ang pagiging tapat natin sa Panginoon, pwede natin po yan gawin araw-araw. Sa maliliit na mga bagay, sa maliliit na pagkakataon, hindi pansin ng tao, ngunit pinapakita natin ang ating katapatan sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi ng anak ni Jepe, sabi niya ganun, kung anong pinangako natin sa Panginoon, siya na ating tutuparin. Pinangako natin tayo magiging alagad ng Panginoon. Tuparin po natin yan araw-araw sa ating buhay. Tuparin po natin yan kahit na mahirap yung ating buhay. Tuparin po natin yung pagiging Kristiyano natin, hindi lamang sa kasayahan ng ating buhay, kundi tuparin natin ang ating pagiging alagad ng Panginoon araw-araw sa ating buhay. Kalakip ang mga kasayahan, kalungkutan, inagpis,
kaluwalhatian, pagsubok, kalakip ng mga lahat ng yan, maging tapat tayong palagi sa Panginoon. Tandaan po natin, kung ano pinangako natin sa Kanya, siya nating tuparin. At nawa sa tulong ng mga banal, tayo nawa ay maging matatag sa ating buhay. Si San Juan Eudes po, siya po ay isang pari at sa kanyang pagiging pari, ang dinais po niya magmisyon. Gusto niya ipakilala ang Panginoon. Kaya even kapag may mga salot, siya ay andoon, tumutulong. Nagmisyon din siya. At ang kanyang pinakamisyon ay hubugin ang mga kaparian. At gayon din, nagmisyon siya upang ipangalat yung pagdedebosyon sa Sacred Heart at sa Immaculate Heart of Mary. Nawa, tayo rin po ay maging ganun, maging katulad din tayo San Juan Eudes, pakilala natin ang ating Panginoon. Si San Ezequiel Moreno, kung saan narito ang kanyang relic, siya po ay isang paring Espanyol. Ngunit siya po ay naordenahan dito sa Pilipinas. 15 taon po siyang naglingkod dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. No? So, siya po ay talagang misyonero. Siya po napunta sa Palawan, sa Batangas. Even po siya po ay naging kura-parko ng Santa Cruz. Siya po ay naging tanyag sa pamamagitan po ng kanyang pagdarasal. At sa kanyang pagdarasal, siya po ay tinuring na patron ng mga cancer patient. Even po siya, kahit na po siya ay obispo na, siya po'y nangarap pa rin na magbisyon, ipakilala niya ang Panginoon. At katulad ni San Juan Eudes, siya rin ay nagdedebosyon doon sa naghihirap na puso ng ating Panginoon at kay Mama Mary. Tayo rin po ay matulad sa mga banal na taong ito sa ating pagdedebosyon sa ating Panginoon. At ganapin natin ito na may katatagan at katapatan. Katulad ng mga banal, tayo rin po ay kumapit sa ating Panginoon. Kumapit tayo sa paggawa ng kabutihan at maging mabuti tayo sa ating buhay. Yan po ang ating pinakapangako na dapat nating sundin at tuparin araw-araw. Amen.